Hello! Kumusta po? Isang natataging kwentong inihanda ko para sa inyo at sigurado ako na magugustuhan nyo. At ito ang The Jerk Billionaire and His Spoiled Child. Simulan na natin. Kahit magkano, babayaran ko. Pag mo lang hahawakan ng anak ko. At wag na wag kang aarte na tila ba may mahalaga ka sa pamamahay na ito. Si Jace Vardonal ay isang bilyonaryong walang puso. Kilala siya sa mundo ng negosyo bilang isang walang awang mandaragit, malamig, mapangapi at mapagmataas. Ang tanging kahinaan niya, ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Austin. Ngunit si Austin ay lumaking tulad niya. Isang spoiled brat, bastos at walang ibang ginawa kundi pahirapan at palayasin ang bawat yaya na dumating sa kanilang marangyang mansyon. Para kay Jace, madali lang ang solusyon sa lahat ng bagay. Pera, kung may masira, bibilhin ulit. Kung may umalis, babayaran ang bago. Ngunit nagbago ang takbo ng laro nang pumasok sa eksena si Kara. Sa gitna ng matinding kahirapan at desperasyon na maisalba ang buhay ng kanyang may sakit na kapatid, tinanggap ni Kara ang trabahong pinaka-kinatatakutan ng lahat, ang maging yaya ng halimaw ng anak ng bilyonaryo. Handa siyang tiisin ang bawat talsik ng tubig, ang bawat sigaw at ang mapang-aping titig ng mag-abang Vardonal. Ang hindi alam ni Jace, ang determinasyon ni Kara ay hindi lamang udyok ng pera. May kakaibang koneksyon si Kara sa batang si Austin. Isang pamilyar na tibok ng puso na hindi niya maipaliwanag sa tuwing kayakap ang bata. Habang unti-unting napapalapit ang loob ng spoiled na bata kay Kara, unti-unti ring natitipag ang pader sa puso ng aruganting bilyonaryo. Ang dating bangayan ay napalitan ng mga nakaw na tingin, nagbabagang selos at isang mapusok na halik na magpapasiklab sa isang bawal na atraksyon sa pagitan ng amo at ng katulong. Ngunit paano kung ang kasunduang binuo sa pagitan ng mga kasinungalingan ay gumuho dahil sa isang madilim na lihim? 7 taon nang nakalipas, isang gabi ng kawalan ang nagbuklod sa 2 estranghero. Sa dilim, isang gabi na pilit ibinabaon sa limot, ngunit nagbunga ng isang sanggol na kinuha mula sa kanyang tunay na ina. Kapag nabunyag ang katotohanan na ang simpleng yaya na hinamak ng bilyonaryo ay ang mismong tunay na ina ng kanyang anak at ang babaeng sumira sa kanyang nakaraan. Sino ang hihingi ng kapatawaran? Kaya bang hilumin ng pag-ibig ang sugat ng kahapon? O tuluyang silang wawasakin ng katotohanang nagmula sa isang gabi ng pagkakasala? Sundan ng isang kwento ng paghiganti, pagsisisi at ang walang katulad na pag-ibig na magbubuklod sa isang bilyonaryong jerk, isang spoiled na bata at nag-iisang babaeng nakatadhana sa kanila. Pang-12 yaya mo na ito ngayong buwan, Austin. Kung balak mo rin siyang palayasin, mabuti pa huwag ka nang kumuha na mag-aalaga sa'yo. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa marangyang sala ng mga Vardonal. Ang boses ni Jace Vardonal ay tila kulog na yumanig sa naglalakihang chandelier sa kisame. Nakasuot siya ng kanyang pasadyang gray suit. Ang Rolex sa kanyang kaliwang pulso ay kumikinang sa ilalim ng mga mamahaling ilaw. Ngunit ang kanyang muka ay mas madilim pa sa langit bago bumuhos ang bagyo. Siya ang definisyon ng kapangyarihan at karangyaan. Isang bilyonaryong walang pakialam sa nararamdaman ng iba, basta't nasusunod ang kanyang gusto. Sa harap niya nakataas ang noo ng 6 na taong gulang na si Austin. Walang bakas ng takot sa mukha ng bata sa kabila ng galit ng kanyang ama. Sa halip, isang mapang-asar na ngisi ang sumilay sa labi nito. Hawak ng bata ang isang mamahaling limited edition na robot na gawa sa alloy at titanium. "I don't care, Dad!" sigaw ni Austin. Ang boses ay puno ng panginginig ng galit at pagiging spoiled. "She's ugly and she doesn't even know how to play my games. Sobrang bagal niya, parang pagong!"
Sa isang mabilis na pagkilos, buong puwersang ibinato ng bata ang robot sa dingding. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw ng magkadurug-durug ang laruan na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ngunit hindi man lang kumurap si Jace. Para sa kanya ang pera ay papel lamang na madaling palitan. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang oras na nasasayang sa walang katapusang tantrums ng kanyang anak. Aling Marta, papasukin mo na ang susunod at siguraduhin mo hindi ito iiyak sa unang 5 minuto. Malamig at may otoridad na utos ni Jay sa kanyang mayordoma habang inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Sa labas na naglalaki ang pintuan ng mansyon, halos marinig ni Kara ang sarili niyang tibok ng puso. Hawak niyang strap ng kanyang kupasing bag. Basang-basa ang kanyang mga palad sa matinding kaba. Malamig ang hangin na dumadampi sa kanyang balat, ngunit pinagpapawisan siya ng malamig. Kailangan niyang trabahong ito. Kailangan. 1 linggo na lang ibinibigay ng ospital para sa down payment ng operasyon sa puso ng kanyang bunsong kapatid. Kung hindi niya makuha ang trabahong ito, mawawala ang tanging pamilyang natitira sa kanya. Ang alok na sahod para sa pagiging yaya ng anak ng bilyonaryong si Jace Varnonal ay higit pa sa sapat para maisalbang buhay ng kanyang kapatid. Kahit pa sabihin ng marami na impyerno ang papasukin ng mansyong yun, handa siyang lumusong sa apoy. Iha, pasok na. Hinihintay ka na ni Sir Jace. Mahinahong tawag ni Aling Marta. Ang mga mata ng matanda ay puno ng awa para sa dalaga. Huminga ng malalim si Kara. Pinigil ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Humakbang papasok at ang bawat tapak niya sa makintab na marmol na sa higay tila bahakbang patungo sa isang bitayan. Pagpasok niya sa malawak na sala, agad na dumapo ang matalim at malamig na tingin ni Jay sa kanya. Mula sa kanyang kupasing sapatos, sa simpleng maong ng pantalon hanggang sa kanyang lumang blusa. Tinignan siya ng bilyonaryo na tila ba isa siyang basahan na aksidenteng napadpad sa kanyang malinis na palasyo. Is she the new one? Tanong ni Jace kay Aling Marta. Hindi man lang binigyan ng direktang tingin si Kara na tila ba wala itong karapatang kausapin siya ng diretso. She looks fragile. 1 araw lang iiyak na yan dahil sa anak ko. I don't have time for weak people, Marta. Ang mga salitang yun ay tila sampal sa pagkatao ni Kara. Ngunit sa halip na sumuko, nag-angat siya ng tingin. Sinalubong niya ang mapanghusgang mga mata ng bilyonaryo, mga apoy na determinasyon na biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Kakayanin ko po, Sir Jace. Matapang na deklarasyon ni Kara. Matatag ang kanyang boses, sapat para mapatigil si Jace sa kanyang paglakad. Kailangan ko pong trabahong ito at tinitiyak ko po sa inyo, hindi ako tulad ng mga naunang umalis. Kahit gaano pa kahirap o kaimpyernong ugali ng anak ninyo, hindi ko siya tatalikuran. Naningkit ang mga mata ni Jace. Bihira o wala, halos ang sinuman ang nangangahas na tumitig sa kanya ng direkta at sumagot sa ganoong paraan. Ang katapangan sa mga mata ni Kara ay tila isang strangherong banta sa kanyang kontroladong mundo. Fine. Malamig na banta ni Jace habang dahan-dahan na lumalapit kay Kara, dahilan upang maamoy ng dalaga ang mamahaling pabango nito na may kakasamang kakaibang bigat na otoridad. But let me warn you, Kara, my son is a monster and I am worse than him. Once you sign this contract, there's no turning back. Kapag subuko ka, sisiguraduhin ko na wala nang kukuha sa iyong trabaho kahit saan. Bago pa man makasagot si Kara, isang malamig na likid ang biglang tumapon sa kanyang muka at sa kanyang suot na blusa. Isang malakas na tawang sumunod na narinig. Nakatayo sa gilid niya si Austin, hawak isang baso na may natitira pang orange juice at may nakakaloko at mapang-apingiti sa mga labi nito. Welcome to my hell, Yaya! Ayaw ko sa mahirap na mababaho! Sigaw ng spoiled na bata habang nakapamewang. Tumulo ang orange juice mula sa buhok ni Kara. Dumaloy sa kanyang pisngi pababa sa kanyang damit. Naniga si Aling Marta sa takot, habang si Jace naman ay nanatiling nakatitig kay Kara. Tila inaabangan ng pag-iyak o pag-alis nito. Ngunit hindi gumalaw si Kara.
Pumikit siya ng mariin, huminga ng malalim at dahan-dahang pinunasan ng kanyang muka gamit ang kanyang palad. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, walang bakas ng luha doon, kundi isang malamig ngunit determinadong titig na diretso sa mga mata ng bata. Salamat sa juice, Austin. Pero sa susunod gusto ko may ice. Kalmadong sabi ni Kara na nagpatahimik sa buong sala. Dito nagsimula ang laro at handang ibuhos ni Kara ang lahat para manalo. Hindi biro ang impyernong hinarap ni Kara sa mga sumunod na araw. Si Austin ay tila isang malit na diktador na walang ibang hangarin kundi ang makitang sumuko at lumuhod si Kara sa kanyang harapan. Noong Martes, nilagyan ng bata ng matinding pandikit ang suot na tsinelas ni Kara. Habang ito ay natutulog ng tanghali, nang magising ang dalaga at ang makbang ay napunit ang tsinelas at muntik pa siyang masubsob sa sahig habang si Austin naman ay humahalakak sa gilid. Noong Huwebes, matapos maghapon na maglinis at magluto si Kara ng paborito nitong carbonara, walang pakialam na itinapon ng batang buong plato sa basurahan sa harap mismo ng dalaga. I don't eat trash! Made by trashy yaya! Sigaw ni Austin sabay tadyak sa basurahan. Dahilan para kumalat ang sarsa sa malinis na sahig ng kusina. Nanginig ang mga kamao ni Kara. Ramdam niyang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, ang pagod ng kanyang katawan at ang tindi ng pagnanais na sumigaw. Ngunit bago pa man siya tuluyang madaig ng galit, nakita niyang mga mata ni Austin. Sa kabila ng galit at pagka-spoiled ng bata, may kung anong lungkot at takot doon na tila ba kumihingi ng tulong. Isang pamilyar na kurot sa puso ang naramdaman ni Kara. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumuhod para linisin ng kalat sa sahig. Austin, hindi tamang mag-aksaya ng pagkain. Mahinahon ngunit may seryosong otoridad na sabi ni Kara habang pinupunasan ng sarsa. Who the hell are you to lecture me? My dad is rich. He can buy a whole restaurant or a 5-star hotel if I want to. Pera lang yan. Piloso pong sagot ng bata habang nakataas ang paa sa silya. Pilit na pinapakita ang kanyang kapangyarihan. Tinigilan ni Kara ang pagpupunas. Nagangat siya ng tingin at dahan-dahan na tumayo. Sinalubong ang mapagmataas sa tingin ng bata. Kahit nagaano kayaman ang daddy mo, Austin, at kahit kaya niyang bilhin ng buong mundo, hindi nabibili ng perang respeto. Manumanay, ngunit mariing sagot ni Kara, at lalong hindi nabibili ng pera ang totoong pagmamahal. Ang mga laruan mo kapag nasira, kaya niyang palitan, pero ang mga tao na tunay na nagmamalasakit sa'yo, kapag napagod sila at umalis, walang sapat na milyones ang makakapagpabalik sa kanila. Natigilan si Austin, mukhang tinamaan ng bata sa mga salitang yon dahil bigla nitong ibinaba ang kanyang mga paa. Umiwas siya ng tingin at padabog na tumakbo paakyat sa kanyang kwarto. Isang gabi, lumalalim ng gabi, ngunit gising pa rin si Jace. Kakauwi lang niya mula sa isang nakakapagod na board meeting. Malayo ang tingin na tila pa siya ng daigdig. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang opisina sa mansyon, napatigil siya. May narinig siyang hindi pamilyar na tunog. Isang mahinang tawanan, isang masigla, natural at masayang tawa ng isang bata. Napakunot ang noo ni Jace. Sa loob ng maraming taon, mula nang pumanaw ang kanyang asawa, naging isang malamig na libingan ang mansyong ito. Si Austin ay bihirang tumawa ng ganoon, maliban na lamang kung may pinahihirapang yaya. Ngunit ang tawang ito ay iba. Ito ay tawa ng isang batang tunay na masaya. Dahan-dahan niyang dinikitang hawakan ng pinto ng silid ng kanyang anak at bahagyang binuksan iyon. Sa loob nakita niya si Kara na nakaupo sa sahig. May nakapatong na korong papeles sa kanyang ulo habang gumagawa ng mga nakakatawang muka. Si Austin naman ay nakahiga sa kama, hawak-hawak ang kanyang tiyan sa sobrang kakatawan habang nakikinig sa kwento ni Kara tungkol sa isang mahiyaing dragon. Napatitig si Jace. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kwarto, napansin niyang napakaamot magandang mukha ni Kara kapag nakangiti. Ang kanyang simpleng ganda ay tila nagpapaliwanag sa madilim na silid at si Austin,
Ang kanyang matigas na anak ay mukhang isang ordinaryong masayang bata sa mga sandaling yun. What is happening here? Seryoso at malamig na tanong ni Jace mula sa pintuan, dahilan upang mabasag ang mahiwagang sandali. Agad na napatayo si Kara at inayos ang kanyang lumang blusa, habang si Austin naman ay biglang sumimangot. Hinila ang kumot at tumalikod sa kanila. Nagbabasa lang po kami ng kwento, Sir Jace. Patulog na din po si Austin. Magalang, ngunit may kabang paliwanag ni Kara. Hindi sumagot si Jace. Sa halip pumasok siya sa silid at dahan-dahan na lumapit kay Kara. Ang bawat takbang ng bilyonaryo ay tila nagpapakitit sa espasyo sa pagitan nilang dalawa. Napaatras si Kara hanggang sa maramdaman niya ang gilid ng bookshelf. Tumigil si Jace sa harap niya. Napakalapit nito. Naaamoy ni Kara ang mamahaling tabako at panlalaking pabango na nagmumula dito, kasabay ng kakaibang kaba na tila yayanig sa kanyang dibdib. I pay you to take care of him, Kara, not to turn my son into a softie. Bulong ni Jace. Ang boses ay mababa, mapanganib at puno ng otoridad. Austin needs to be strong. In the future, he will inherit the Vardonal Empire. He cannot afford to be weak. Tumingin si Kara na diretso sa mga mata ni Jace. Sa kabila ng intimidasyon, hindi siya natakot. Kailangan niya rin pong maging bata, Sir Jace. Matapang na sagot ni Kara. Bahagyang nangatog ang boses ngunit matatag ang mensahe. Hindi lang puro pera at imperyong kailangan ng isang 6 na taong gulang na bata. Kailangan niya rin ng kalinga. Kailangan niya rin ng ama na yayakap sa kanya kapag natatakot siya. Naningkit ang mga mata ni Jace. Ang kanyang panga ay nangalit sa galit at sa kakaibang emosyong biglang sumungaw sa kanyang dibdib. Walang sino man ang pwedeng magsabi sa kanya kung paano palalakihin ang kanyang anak. You don't know anything about my family, Kara. Bulong ni Jace. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa mga labi ni Kara bago muling tumingin sa mga mata nito. So shut up, do your job, and know your place. Mabilis na tumalikod si Jace at naglakad palabas ng silid. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa hallway, hindi niya maikakaila sa sarili na ang tapang at ganda ni Kara ay unti-unting gumugulo sa kanyang isipan. Isang bagay na hindi dapat mangyari sa isang tulad niya. Lumipas ang 2 buwan, ang mansyon na dati parang siyang malamig at abandonadong kaharian ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Ang mga kasambahay ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Ang dating maliit na halimaw na si Austin ay hindi na nagbabato ng mga laruan, hindi na sumisigaw at unti-unti na nakikinig sa mga utos. At lahat ng yun ay dahil sa isang babae, si Kara. Isang hapon, kakapark pa lang ng marangyang kotse ni Jay sa tapat ng mansyon nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Bago pa man makababa si Jace, narinig niya na ang mabilis na yabag na mga paa mula sa malaking pinto ng bahay. Mama Kara! Mama Kara, look! Masayang pagmamalaki ni Austin habang patakbong lumalapit kay Kara na noon ay nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Hawak ng bata ang kanyang maliit na kamay na may nakadikit na pulang bituin. I got star today for my teacher! Sabi ko sa kanya, tinulungan mo ako sa spelling ko! Nabitawan ni Kara ang pandilig at agad na lumuhod para sa lubungin ng bata. Isang napakatamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tila nagpapawi sa lahat ng pagod na nagdaang mga linggo. Wow, ang galing naman ng baby ko, masayang sabi ni Kara. Hindi niya napigilan ang sarili. Hinila niya si Austin sa isang mahigpit na yakap at hinalikan ito sa pisngi. Sa pagkakataon na yun, naramdaman ni Kara ang isang pamilyar at napakagandang init sa kanyang dibdib. Para kay Kara, ang yakap na yun ay hindi lamang yakap ng isang yaya sa kanyang alaga. Ito ay yakap ng isang ina. Isang bariton at malamig na tikim ang bumasag sa kanilang masayang sandali. Napatigil si Kara. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin at nakita niya si Jace na nakatayo ilang hakbang lang ang layo sa kanila. Hawak nito ang kanyang mamahaling leather briefcase. Walang mababasang emosyon sa mukha ng bilyonaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay madilim at nakatitig ng mariin sa magkasalubong na bisig ni Kara at Austin. Austin, go to your room first. I need to talk to your yaya.
Utos ni Jace, may kakaibang diin sa salitang yaya na tila ba pinapaalala nito sa sarili ang katayuan ng babae. Opo, Daddy. See you later, Mama Kara. Masayang paalam ng bata bago patakbong pumasok sa loob. Nang tuluyang makapasok si Austin, bumalot ang mabigat na katahimikan sa hardin. Ang tanging naririnig na lamang ay ang banayad na simoy ng hangin. Humakbang si Jace. Malapit kay Kara. Ang bawat takbang nito ay tila nagpapaliit sa mundo ni Kara, dahilan upang mapatas ang dalaga hanggang sa maramdaman niyang malamig na pader ng mansyon sa kanyang likod. Sir Jace, may problema po ba sa pag-aalaga ko kay Austin? Kabadong tanong ni Kara. Pilit na iniiwas ang kanyang tingin sa matitigas na dibdib ng lalaki na natatakpan ng mamahaling suit. Hindi agad sumagot si Jace. Tinitigan niya ang mukha ni Kara. Napansin niyang ilang hibla ng buhok nito na basang-basa ng pawis at nakadikit sa kanyang noo. Ang mamula-mulang pisngi dahil sa init ng araw at ang mga labi nito na bahagyang nakabuka dahil sa kaba. Salamat. Mahinang sabi ni Jace. Natigilan si Kara at parang nabingis siya sa kanyang narinig. Ang bilyonaryong kailanman hindi natutong magpasalamat ay nandito ngayon sa harap niya. Nagpapakumbaba. I've seen the changes in Austin. Patuloy ni Jace, mas lumapit pa siya ng isang hakbang, halos isang pulgada na lamang ang layo ng kanilang mga katawan. He's happier. He's not the angry kid he used to be. Naibalik mo na ang ngiti ng anak ko, Kara. Mabait naman po talaga si Austin, sir. Malambing na sagot ni Kara, bagamat ang kanyang puso ay nagwawala na sa loob ng kanyang dibdib sa sobrang lapit ng lalaki. Naghahanap lang po siya ng kalinga. Naghahanap po siya ng tao na tunay na makikinig sa kanya. Tinitigan ni Jace ang mga ngalabi ni Kara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding atraksyon na matagal niya nang pinipigilan. Dahan-dahang itinaas ni Jace ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri, bagamat magaspang, ay napakaingat na humawak sa isang hibla ng buhok ni Kara at nilagay ito sa likod ng tenga ng dalaga. Ang init ng kanyang balat ay tila kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Kara. And what about me, Kara? Bulong ni Jace. Lumalim ang kanyang boses, naging mapang-akit at puno ng emosyon. Sino ang magkakalinga sa akin? Sino ang makikinig sa isang lalaking matagal nang nakakulong sa sarili niyang kadiliman? Napakapit si Kara sa gilid ng kanyang simpleng palda. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso ay tila naririnig na sa buong paligid. Ang mga mata ni Jace ay puno ng pangungulila at pagnanasa. Sir Jace, bulong ni Kara, halos mawala ng hininga. Unti-unting niyuko ni Jace ang kanyang ulo. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahan na lumapit sa mga labi ni Kara. Ramdam na nilang mainit na hininga ng isa't isa. Ang biglang pagring ng telepono ni Jace sa kanyang bulsa ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa kanilang dalawa. Mabilis na lumayo si Jace, tila natauhan sa kanyang ginagawa. Inayos niya ang kanyang coat, bagamat halata ang panginginig ng kanyang mga kamay, kinuha niya ang telepono. Nang hindi tumitingin kay Kara. Excuse me. Seryoso at malamig na sabi nito bago mabilis na lumakad palayo patungo sa kanyang opisina. Naiwan si Kara sa hardin. Napahawak sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin muli ang kanyang nagwawalang puso. Alam niya sa mga sandaling iyon na hindi na lamang trabaho ang nagpapanatili sa kanya sa mansyon na iyon. Hulog na siya sa bilyonaryong jerk. Ang gabi ng taunang charity ball ng Vardonal Group ay dambuhala at marangya. Ang bulwagan ng 5 star na bituin sa Maynila ay punong-puno ng mga mamahaling hiyas, mga tuxedo at mga nagagandahang gown ng alta syudad. Dahil sa huling sandali ay nagkaroon na biglang emergency ang pamilyang dapat sana'y magbabantay kay Austin, walang nagawa si Jace kundi isama si Kara sa pagtitipon. Ngunit bago sila umalis, sa mansyon na isang malaking kahon ang ipinadala ni Jace sa silid ni Kara. Sa loob noon na isang simpleng kulay asul na bestida na gawa sa mamahaling seda. Walang masyadong palamuti, ngunit nang isuot ito ni Kara,
Perpekto nitong niyakap ang bawat kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay simpleng ipinusod at ang kanyang muka ay walang kolerete maliban sa banayad na lip gloss. Nang bumaba siya sa hagdanan ng mansyon ay napatigil si Jay sa paanan nun na nigas ang bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa dalaga. Cara look breathtakingly beautiful. Hindi tulad ng mga artificial na babae na madalas niyang makasama. Ngunit sa mismong party, mabilis na naramdaman ni Cara na hindi siya kabilang doon. Habang abala si Jace sa pakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo, nanatili si Cara sa tabi ng buffet table sa isang sulok. Binabantayan si Austin na masayang kumakain ng chocolate cake sa hindi kalayuang mesa. Isang napakagandang anghel na naliligaw sa mundo ng mga buwaya. Isang baritonong boses ang biglang sumingit mula sa gilid ni Cara. Paglingon niya, nakatayo doon ang isang matangkad at gwapong lalaki na may nakakalokong ngiti. Siya si Liam, ang kilalang playboy at pinakamalaking karibal ni Jace sa industriya ng real estate. Hawak nito ang 2 baso ng champagne at inalok ang isa kay Cara. Hi, beautiful. I haven't seen you around. Are you one of Jay's business partners or his new flavor of the month? Nakangiting tanong ni Liam, may halong pambabastos sa kanyang tono ngunit dinala sa isang suwabeng paraan. Hindi po. Ako po yung yayan ni Austin. Simpleng sagot ni Cara, bahagyang umatras para lumika ng distansya. Nalaki ang mga mata ni Liam sa gulat, ngunit mabilis ding napalitan na mas matinding interes. Isang yaya? With that kind of face and body? Jesus keeping a goddess in his mansion. If you want, you can pack your bags tonight and work for me. I can double, no, triple whatever that jerk is paying you. Bago pa man makasagot si Cara, marahas na hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. Sinusubukang halikan ng likod noon sa isang mapang-akit na paraan. Bitawan mo ako, sir. Get your filthy hands off her. Ang boses na yun hindi malakas, ngunit punong-puno ng matinding lamig at panganib na tila ba kayang magpalamig sa buong ballroom. Bago pa makakilo si Liam, isang mahigpit at bakal na kamay ang humila kay Cara palayo sa kanya. Halos mapayakap si Cara sa dibdib ni Jace dahil sa lakas ng hila nito. Nang tumingin si Cara kay Jace, natakot siya. Ang mga mata ng bilyonaryo nagliliyab sa galit. Ang kanyang panga ay nangangalit at ang kanyang buong katawan ay naninigas sa matinding tensyon. Wah, si Vardonal? Nakangising asar ni Liam. Tinaas ang 2 kamay na tila sumusuko, ngunit ang mga mata ay nanguuyam. Nag-uusap lang kami ng maganda mong employee. She is not just an employee, Liam. At huling beses ko nang makikitang lalapit ka sa kanya. Dahil sa susunod na hawakan mo siya, sisiguraduhin ko na babagsak ang kumpanya mo bago sumikat ang araw. Malamig na banta ni Jace, ang boses ay sapat na para manginig ang sinumang nakakarinig. Nawala ang ngiti ni Liam. Alam niyang kayang gawin yun ng isang Jace Vardonal nang walang sinasabing iba. Dahan-dahan siyang naglakad palayo at nawala sa karamihan. Hindi binitawan ni Jace ang pulso ni Cara. Sa halip, marahas niya itong hinila palabas ng ballroom patungo sa isang madilim, pribado at tahimik na balkonahe ng hotel na nakadungaw sa nagniningning na lungsod ng Maynila. Jace, nasasaktan ako. Bitawan mo ko. Pakiusap ni Cara. Pilit na inaagaw ang kanyang pulso na namumula na dahil sa higpit ng hawak ng bilyonaryo. Binitawan siya ni Jace ngunit agad siyang hinarap nito. Mas lalong nagapoy ang galit sa mga mata ng lalaki. What the hell was that, Cara? Bakit hinahayaan mo na hawakan ka ng lalaking yun? Bakit hinahayaan mo na bastusin ka niya? Galit na sigaw ni Jace, ang kanyang hiningay mabilis at malalim. Sir, nag-uusap lang kami at siyang lumapit sa akin. Depensa ni Cara, umiiyak na sa takot at sakit. At bakit ba kayo nagagalit ng ganyan? Yaya lang ako ng anak ninyo. Wala kayong karapatan na kontrolin kung sinong kakausapin ko. Ang salitang yaya lang ay tila naging mitya para tuluyang sumabog ang kontrol ni Jace. Umakbang siya ng mabilis at binawalang distansya sa pagitan nila. Sinandal niya si Cara sa malamig na rehas ng balkonahe. Hinawakan niya ang magkabilang gilid ng rehas. Kinukulong ang dalaga sa loob ng kanyang mga bisig. Because I hate seeing you with someone else, damn it! Pasigaw na pag-amin ni Jace.
Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding emosyon na matagal niyang pinigilan. Gabi-gabi ako na hindi makatulog sa'yo dahil sa'yo, Kara. Nababaliw ako sa tuwing naiisip ko na aalis ka. Kung may ibang lalaking titingin sa'yo na tulad ng pagtingin ko sa'yo. I don't care if you're his yaya. I think I'm falling for you and it's killing me. Nalaglag ang panga ni Kara. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na ito mula sa isang bilyonaryong kailanman ay hindi nagpakita ng kahinaan. Bago pa man makapagsalita si Kara, nilapat na ni Jace ang kanyang mga labi. Sa mga labi ng dalaga, ito ay isang halik na hindi katulad ng nauna. Ito ay mapusok, nagmamadali at puno ng selos, pag-angkin at nagbabagang emosyon na matagal nang kinimkim sa dilim. Nung una ay sinubukan ni Kara na lumaban, ngunit nang maramdaman niyang panginginig ng mga labi ni Jace at ang tindi ng pagmamahal na nakapaloob sa halik na yun, unti-unti siyang sumuko. Napakapit siya sa leeg ng bilyonaryo. Tinutugon ng halik na magpapabago sa kanilang mga buhay habang buhay. Ang mga sumunod na linggo matapos ang gabi ng charity ball ay tila isang magandang panaginip para kay Kara. Ang dating mapang-api at aroganting bilyonaryo ay unti-unting nagbago. Bagamat nanatiling seryoso at walang emosyon si Jace sa harap ng kanyang mga empleyado, sa tuwing silang dalawa lamang ang magkasama ay tila natutunaw ang yelo sa kanyang puso. Ang kanyang mga hawak na banayad, ang kanyang mga tingin ay puno ng init at ang kanyang mga salita ay hindi na naglalaman ng panghahamak. Si Austin naman ay tila lumulutang sa ulap. Madalas na nitong tawaging mamakarang dalaga kapag silang tatlo lamang ang magkakasama sa hapagkainan. Isang bagay na lihim na nagpapaluwa kay Kara dahil sa labis na kaligayahan. Ngunit sa likod ng malapantasya nilang relasyon, may isang mabigat na pasanin na dahan-dahan dumudurog sa balikat ni Kara. Isang hapon, habang nagluluto siya sa kusina, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa kanyang bulsa. Agad niya sinagot ang tawag nang makitang pangalan ng doktor ng kanyang kapatid. Hello, Doc. Kumusta po ang kapatid ko? Kabadong tanong ni Kara, pilit na pinabababa ang kanyang boses upang hindi marinig ng mga kasambahay. Miss Kara, ikinalulungkot kong sabihin na lumalala ang kondisyon ng kapatid mo. Seryoso saad ng doktor sa kabilang linya. Kailangan na nating bayaran ang down payment para sa operasyon sa susunod na linggo para ma-reserve ang surgical team at ang ICU slot. Kung hindi, mapipilitan kami na i-reschedule ito at baka hindi na kayanin ng puso ng kapatid mo ang maghintay. Nanghina ang mga tuhod ni Kara, napasandal siya sa lababo habang ang mga luha ay unti-unting nagbabadya sa kanyang mga mata. Magkano po ba ang kailangan na down payment, Doc? 500,000 pesos, Miss Kara. Yan ang minimum para masimula ng paghahanda. Pagkababa ng telepono, tuluyang napaupo si Kara sa sahig. Saan siya kukuha ng ganong kalaking halaga sa loob ng isang linggo? Sa kabila ng kabaitan at pagmamahal ni Jay sa kanya, may isang malaking pader na hiya sa kanyang dibdib. Natatakot siya na humingi ng pera dito dahil ayaw niyang isipin ni Jace na ang lahat ng pag-alaga niya kay Austin ay ang pagtugod niya sa pagmamahal nito ay para lamang sa pera. Ayaw niyang maging mukhang pera sa mga mata ng bilyonaryo. Upang mapakalmang kanyang isipan at makaiwas sa matitinding isipin, nagpa siya si Kara na maglinis ng mansyon. Pumasok siya sa pribadong opisina ni Jace. Isang silid na bihira niyang pasukin maliban na lamang kung kailangan magayos. Habang maingat niya na pinupunasan ang naglalakihang mga libro sa bookshelf sa gilid ng desk ni Jace, aksidente niyang nasanggi ang isang lumang leather organizer. Nalaglag ito sa sahig at bumukas, dahilan para magsulputan ang ilang mga dokumento at isang lumang brown envelope na selyado ngunit tila matagal nang nabuksan. Naku, ang dugyot ko naman, bulong ni Kara sa sarili. Agad siyang lumuhod para pulutin ang mga nagkalat na papel. Ngunit habang inaayos niya ang mga ito, dumapong kanyang tingin sa isang opisyal na dokumento na may tatak ng isang kilalang ospital sa Maynila. Confidential DNA Paternity Test Report. Kusa at tila may sariling isip na gumalaw ang mga kamay ni Kara para buksan ang papel. Sa ilalim ng pangalan ni Austin Vardonal bilang anak, nakalagay ang pangalan ni Jace Vardonal bilang ama.
Ngunit ang tuluyang nagpahinto sa tibok ng puso ni Kara ay ang pangalang nakasulat sa ilalim ng katagang Mother/Maternal Source, Isabela Sandoval. Nanginig ang buong katawan ni Kara. Ang papel ay puntisipasyong malaglag sa kanyang kamay. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Hindi, hindi maaari. Bulong ni Kara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding gulat at takot. Ate? Ate Bella? Si Isabela Sandoval ay ang nakakatandang kapatid ni Kara. Ang kapatid na 7 taon na ang nakalilipas ay biglang umalis patungong Maynila upang maghanap ng trabaho. Ngunit kailanman ay hindi na muling nakabalik o nakipag-ugnayan sa kanila hanggang sa mabalitaan na lamang nila pagkalipas ng ilang taon na pumanaw na ito sa hindi malamang dahilan. Ibig sabihin, si Austin na alaga niya, ang batang gabi-gabi niyang pinatutulog at unti-unti nang tinatawag siyang mama, ay ang sarili niyang pamangkin. Bago pa man tuluyang maproseso, nang gulong-gulo niyang utak ang katotohanan na yon, narinig niyang marahas na pagbukas ng pinto ng opisina. Pagangat ng kanyang tingin, nakatayo doon si Jace. Ngunit ang Jace na nakikita niya ngayon ay hindi ang mapagmahal na lalaki nitong mga nakaraang linggo. Ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang panga ay nangangalit at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng matinding galit, hinala at pagkabigo. Anong ginagawa mo sa mga papeles ko, Kara? Malamig at mariing na tanong ni Jace. Ang bawat salita ay tila patalim na sumasaksak sa katahimikan ng silid. Napatayo si Kara mula sa sahig, nanginginig ang buong katawan habang hawak pa rin ang nagusot na papel. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Binabasa ang pangalan ng kanyang kapatid na nakasulat sa dokumento. Sir Jace, si Isabela na nakalagay dito. Siya ang kapatid ko na nawala. 7 taon na nakakalipas. Umiyak na sabi ni Kara. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding gulat. Ibig sabihin, si Austin, siya ang pamangkin ko. Ang anak ng pumanaw kong kapatid. Humakbang si Jace ng mabilis. Pumasok sa loob ng silid at bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila ba tunog ng hatol. Isang marahas na pagkilos. Inagaw niyang mga papeles mula sa kamay ni Kara. Ang kanyang mukha ay nangangalit sa galit at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal, kundi matinding hinala at pagkabigo. So, nalaman mo na rin sa wakas? Malamig at may mapait na ngisi na sabi ni Jace. Akala ko ba mas matagal mo pa itong itatago sa akin? O baka naman naghahanap ka lang ng tamang pagkakataon para gamitin yan laban sa akin? Natigilan si Kara, tila sinampal siya narinig. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngayon ko lang po ito nalaman. Wala akong kinalaman sa mga papeles na ito. Bago ko ito nabuksan ngayon. Isang mapait at sarkastikong tawa ang pinakawala ni Jace na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng tahimik na opisina. Huwag ka nang magpanggap na inosente, Kara. Gas-gas na yan! Galit na asik ni Jace. Ang kanyang boses ay umanig sa silid. Nung una pa lang, nagtataka na ako kung bakit may isang simpleng babaeng nagtitiis sa lahat ng kalokohan ng anak ko. Kung bakit mabilis mo nakuha ang loob niya at kung bakit hinayaan mo na makuha kong sayo. Lumapit siya na napakalapit, dinudurog ang dibdib ni Kara. Kaya ka pumasok dito bilang yaya ay dahil alam mong si Austin ang anak ng kapatid mo. Gusto mo siyang bawiin sa akin, hindi ba? O baka naman pera lang talagang pakay mo at ginamit mong bata pati na ako para makuha ang gusto mo? Hindi totoo yan! Sigaw ni Kara. Sa unang pagkakataon, sumigaw siya pabalik kay Jace habang ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang basang-basang pisngi. Pumasok ako dito dahil kailangan ko ng trabaho para sa bunso kong kapatid na mamamatay kung hindi siya maoperahan. Wala akong alam tungkol kay Ate Isabela at kay Austin. Hindi ko nga alam na napadpad si ate dito sa Maynila at nakilala ka. Sapat ng pagsisinungaling mo. Galit na puto ni Jace, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Si Isabela, kilala ko ang kapatid mo, Kara, at mukhang hindi kayo nagkakalayo. Iniwan niya si Austin sa akin 7 taon nang nakakalipas matapos nang makuha ang bawat sentimo ng pera ko. At ngayon nandito ka, ginagawang eksaktong ginawa niya. Pinapaikot ang ulo ko. Pinapalambot ang puso ko para sa huli ay pagnakawan din ako. Hindi ganyang tao si Ate Isabela. At lalong hindi ako ganyan.
Depensa ni Kara, ngunit ramdam niyang matinding pait at kirot sa kanyang dibdib. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ganun na lang kadaling maniwala na isa siyang manloloko. Ang kawalan ng tiwala ni JC mas matindi pa sa pisikal na sampal. Umalis ka sa mansyon na ito, Kara. Ngayon din. Malamig, walang emosyon at pinalautos ni Jace habang tumatalikod sa kanya. Huwag na huwag ko nang makikita ang pagmumukha mo dito. At huwag na huwag ka nang lalapit sa anak ko, sa pamangkin mo. Dahil kapag nalaman ko na ginamit mo si Austin para sa kung anong rason, sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Naiwan si Kara na nakatayo sa gitna ng silid. Durog na durog ang puso. Tinignan niya ang likod ng lalaking minahal niya bago dahan-dahan na humakbang paatras. Bitbit ang natitirang piraso ng kanyang dignidad nang tuluyan ng winasak ng bilyonaryong si Jace Vardonal. Ang pag-alis ni Kara sa mansyon ay tila pagbawi ng huling natitirang init sa loob ng tahanan ng mga Vardonal. Sa unang gabi pa lamang ng kanyang pagkawala, bumalik ang nakakabinging katahimikan sa bawat sulok ng marangyang bahay. Ngunit ang katahimikan na yon ay mabilis na nabasag ng matitinding sigaw ng pag-iyak at pagre-rebelde mula sa ikalawang palapag. I want Mama Kara! I hate you, Daddy! I hate you! Bakit mo siya pinaalis? Ang boses ni Austin ay basag na basag dahil sa walang katapusang pag-iyak. Nakakulong ang bata sa kanyang silid, nakasusi ang pinto mula sa loob. Kahit na anong pakiusap ni na Aling Marta at ang iba pang mga kasambahay na buksan ito ay walang nangyayari. Ang mga pagkain na nilalagay sa tapat ng kanyang pinto ay nananatiling hindi nagagalaw. Sa loob ng 2 araw, walang ibang ginawa si Austin kundi ang magwala, umiyak at hanggang sa mamalat at yakapin ang unan na dati ginagamit ni Kara kapag nagbabasa ito ng kwento sa kanya. Marta, pilitin yung buksan ng pintuan. Kailangan niyong kumain. Malamig ngunit may bakas ng labis na pagod na utos ni Jace habang nakatayo sa tapat ng pinto ng anak. Sir Jace, ayaw po talaga. Baka po lalong magkasakit ang bata kapag paparasahin natin. Nag-aalalang sagot ni Aling Marta habang pinupunasan ng kanyang sariling mga luha. Sana po, hindi niyo na lang po pinaalis si Kara. Iba po ang kalinga ng batang yun kay Austin. Naningkit ang mga mata ni Jace ngunit hindi siya sumagot. Pumasok siya sa kanyang opisina at marahas na isinarado ang pinto. Hilong-hilo na siya sa mga nangyayari. Gusto niya nang paniwalain ang sarili na tamang kanyang desisyon na iniligtas lamang niyang kanyang pamilya mula sa isang manloloko. Ngunit sa tuwing ipipikit niyang kanyang mga mata, ang umiiyak ng mukha ni Kara at ang mga salita nito na puno ng sakit ang kanyang nakikita. Samantala sa isang malayong probinsya, nakadungong si Kara sa bintana ng kanilang maliit at lumang bahay. Gabi-gabi siyang hindi makatulog. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila nagpapaalala sa kanya sa mainit na yakap ni Austin at sa mga mapusok na halik ni Jace na dahan-dahang naging lason sa kanyang sistema. Durog ang kanyang puso, hindi lamang dahil sa pagkabigo sa pag-ibig ko hindi dahil sa labis na pag-aalala. Sa kanyang may sakit na kapatid na ngayon ay unti-unti nang nangihina sa ospital dahil sa kawalan ng pambayad sa operasyon. Dagdag pa dito ang matinding pangungulila kay Austin. Ngayong alam niya ng bata ay dugot laman ng kanyang pumano na kapatid na si Isabella, mas lalong naging matindi ang kanyang pagnanais na mayakap ito. Kara, mahinang tawag ng kanyang ina mula sa kusina. May tumatawag sa telepono mo. Kanina pa ring nang ring. Mabilis na lumapit si Kara at kinuha ang lumang cellphone. Nang makitang pangalan ni Aling Marta sa screen, mabilis na lumaktaw ang tibok ng kanyang puso. Aling Marta, ano pong nangyari? Maayos po ba si Austin? Sunod-sunod at kabadong tanong ni Kara. Kara, iha! Humihikbing boses ng matanda ang sumalubong sa kanya. Pakiusap, nagmamakaawa ko sa'yo. Bumalik ka na muna dito kahit na sandali lang. May sakit si Austin. May mataas siyang lagnat at ayaw niyang uminom ng gamot. Wala siyang ibang tinatawag kundi ang pangalan mo. Natatakot kami. Baka ano mangyari sa bata. Parang pinipiga ang puso ni Kara sa narinig. Nawala ng halaga ang kanyang galit kay Jace. Nawala ng saysay ang kanyang nasirang dignidad. Ang tanging mahalaga sa kanya sa mga sandaling yon ay ang kaligtasan ng kanyang pamangkin. Opo, Aling Marta. Papunta na po ako. Pakiusap, palamigin niyo pong ulo niya ng basang tuwalya at habang wala pa po ako.
Natatarantang sagot ni Kara habang mabilis na nag-empake ng konting gamit. Sumakay si Kara sa unang biyahe ng bus pabalik ng Manila. Sa buong biyahe, walang hinto ang kanyang tahimik na pag-iyak at panalangin. Pagdating niya sa mansyon sa gitna ng gabi, sinalubong siya ni Aling Marta na agad siyang dinala sa silid ni Austin. Ang pinto ay bukas na ngayon, ngunit ang silid ay madilim at puno ng malungkot na enerhiya. "Mama Kara!" Isang napakahinang tinig mula sa kama ang narinig ni Kara. Agad na tumakbo si Kara patungo sa higaan at lumuhod sa gilid nun. Hinawakan niya ang napakainit na noo ni Austin at hinilang bata sa kanyang dibdib. "Nandito na si Yaya, baby! Nandito na si Mama Kara!" Umiiyak na bulong ni Kara habang hinahagkan ang buhok ng bata. "Tahan na, iinom na ng gamot si Austin ha, hindi na aalis si Yaya." Sa may kadiliman sa tapat ng pintuan, nakatayo si Jace. Nakatingin siya sa magkayakap na dalawa. Nakita niya kung paano kumalma ang mabilis sa hininga ng kanyang anak sa simpleng pagdampi pa lamang ng mga kamay ni Kara. Ang matigas at malamig na pader na itinayo ni Jace sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang gumuho, pinalitan ng isang matinding pagsisisi na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Nang tuluyang humupa ang lagnat ni Austin at mahimbing na itong nakatulog habang nakakapit ang maliit na kamay sa laylayan ng blusa ni Kara. Dahan-dahang inalis ng dalagang pagkakahawak ng bata. Inayos ang kumot nito at hinalikan ng noon ng pamangkin bago dahan-dahan na tumayo. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang puso. Pagkabukas niya ng pinto ng silid, sinalubong siya ng malamig na hangin sa hallway ng mansyon. At doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, nakasandal sa pader si Jace. Wala na ang maayos na bilyonaryong laging planchado, ang suit at nakataas ang noo. Magulo ang buhok nito, maluwag ang necktie at nakabukas ang unang 2 botones ng kanyang polo shirt. Hawak niya ang isang baso ng scotch na tila kanina pa niya tinititigan. Mukha siyang taong hindi natulog ng ilang araw. "Kara," mahinang tawag ni Jace. Ang kanyang boses ay hindi na malamig o hindi basag, pausat puno na tila hindi maipaliwanag na bigat. "Maaari ba tayong mag-usap? Pakiusap?" Hindi sumagot si Kara. Nilagpasan niya ito at naglakad patungo sa malawak na balkonahe sa dulo ng hallway kung saan tanaw ang hardin. Sumunod si Jace. Marahang isinaradong pinto ng balkonahe upang hindi sila marinig ng natutulog na bata. Bumunot ng malalim na hininga si Kara. Hinahayaan ng malamig na hangin ng gabi na dumapo sa kanyang muka. "Kung tungkol po ito sa pag-alis ko, Sir Jace, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko na maayos ng pakiramdam ni Austin bago ko tuluyang iampake ang mga gamit ko. Hindi ko gagamitin ang pagkakataon na ito para magmakaawa sa inyo." "I'm sorry, Kara. I'm so sorry." Napatigil si Kara sa pagsasalita. Dahan-dahan siyang lumingon kay Jace. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang bilyonaryong nagbanta sa kanyang buhay at dignidad ay nandito ngayon, nakayuko ang ulo habang nanginginig ang mga kamay na hawak ang baso. I investigated everything after you left." Patuloy ni Jace, ang boses ay nangangatog sa matinding emosyon. "I hired another private investigator, a better one. Hindi lang ang mga lumang file ni Isabela ang pinadouble check ko, kundi maging ang buhay mo sa probinsya. At tama ka, Kara. Walang-wala kang alam tungkol sa koneksyon ni Isabela sa akin o kay Austin. Pumasok ka dito nang may malinis na intensyon para lang mailigtas ang kapatid mo." Umiwas ang tingin si Kara habang muling nagbabadyang tumulong kanyang mga luha. "Huli na para sa mga paliwanag na yan, Jace. Masakit pa rin na ganun mo na lang kadaling isipin na isa akong manloloko. Alam ko. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko." Hakbang ni Jace, palapit sa kanya. Binitawan niya ang baso sa maliit na mesa at marahang hinawakan ang mga kamay ni Kara. Kahit na pilitong inaagaw ng dalaga. "Dahil kay Isabela, natuto ako na maging paranoid. Natakot ako na magtiwala ulit dahil ayaw ko na masaktan ulit ang anak ko. Pero sa takot kong yun, bulag kong sinaktan ang tanging babaeng nagdala ng totoong liwanag at pagmamahal sa buhay naming mag-asawa." Huminga ng malalim si Jace. May tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi kailanman inakala ni Kara na makikita niya sa sikat na si Jace Vardonal. "Nalaman ko rin ang buong katotohanan kay Isabela.
Bulong ni Jace. Nalaman ko na may malubhang cancer sa matres ang kapatid mo 7 years ago. Kaya siya hininga ng malaking halaga sa akin at iniwan si Austin sa pangangalaga ko ay hindi dahil sa kasakiman. Kung hindi dahil alam niya na konti na lang ang oras niya. Gusto niya masigurong mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ang bata bago siya mawala. Napasinghap si Kara at napatakip sa kanyang bibig habang muling umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang sakit na nararamdaman niya para sa kanyang pumanaw na kapatid ay sumabog sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit hindi niya sinabi sa amin? Dahil ayaw niya na maging pabigat sa inyo. Ginamit niya ang natitirang pera para ipadala sa inyo sa probinsya nang hindi niyo nalalaman ang tunay na pinagmulan. Paliwanag ni Jace bago dahan-dahan na lumapit at niyakap si Kara mula sa likod. Naramdaman ni Kara ang panginginig ng katawan ng bilyonaryo habang sinusubsob nito ang mukha sa kanyang balikat. I was a jerk, Kara. A stupid, blind jerk. Pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataong bumawi. Ako nang magbabayad ng buong operasyon ng kapatid mo. Lahat ng gastusin sa ospital, kahit na magkano, gagawin ko. Huwag ka lang umalis. Hindi lang si Austin ang nangangailangan sa'yo. Ako rin. Mamamatay ako kapag nawala ka pa sa buhay ko. Sa kabila ng natitirang sakit ng kahapon, naramdaman ni Kara ang tapat na pagsisisi sa bawat tibok ng puso ni Jace na nakadikit sa kanyang likod at sa ilalim ng tahimik na gabi, alam niyang hindi niya kayang talikuran ang lalaking ito dahil sa mabilis na pag-aksyon at walang limitasyong pondo ni Jace na ipadalang bunsong kapatid ni Kara sa pinakamahusay na ospital sa bansa. Ang operasyon sa puso nito ay naging matagumpay. Nang makita ni Kara ang mahimbing at ligtas ng tulog ng kanyang kapatid sa recovery room, wala na mga aparatong nagpapahirap dito sa loob ng maraming buwan, ay tuluyan siyang napaluha sa labis na pasasalamat at sa likod niya, naging nakatayo si Jace, handang umalalay at magbigay ng lakas. Lumipas ang mga buwan at tuluyan na nagbago ang ihip ng tadhana. Hindi na bumalik si Kara sa mansyon bilang isang yaya na binabayaran ng buwanang sahod. Bumalik siya bilang opisyal na kasintahan ni Jace Vardonal. Ang babaeng tinitingala at iginagalang ng lahat ng mga kasambahay at tauhan sa kumpanya. Si Austin naman ay halos ayaw nang humiwalay sa kanya. Sa tuwing silang tatlo ay magkakasama, natural at puno ng pagmamahal na tinatawag niyang Mama Kara ang dalaga, na parang doon lamang talaga ito nakatadhana sa simula pa lang. Dad, when are you going to marry Mama Kara? Sabi ni Yaya Marta, kapag kasal na kayo, maaari na kaming magkaroon ng maliit na baby. I want a little brother now. Tanong ni Austin habang masayang nilalagyan ng maple syrup ang kanyang pancake isang umaga sa dining table. Nabilaukan si Kara sa kanyang iniinom na mainit na chocolate. Agad siyang kumuha ng tissue para magpunas ng bibig habang ang kanyang mukha ay nag-init at namula na parang kamatis. Si Jace naman ay napabitaw sa hawak niyang business tablet. Isang napakagwapo at nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatitig sa namumulang kasigtahan. Soon, buddy. Very soon, sagot ni Jace habang kinindatan si Kara sa tapat ng mesa. Inaasikaso na ni Daddy ang mga papeles. At tungkol sa maliit na kapatid, pag-uusapan natin yan ni Mama Kara mamayang gabi pagtulog mo. Jace! Pabulong na sigaw ni Kara. Lalong naginit ang kanyang pisngi sa panunukso ng lalaki. Ngunit sa likod ng kanyang kunwaring galit ay ang hindi mapapantay ang kaligayahan. Mukha ng perpekto ang lahat. Ang dating maliit na halimaw na si Austin ay naging isang napakalambing at masunuring anak. Ang aruganting bilyonaryo na dati walang ibang alam kundi pero naging isang mapagmahal na kapareha na laging nag-uuwi ng mga bulaklak at nagluluto ng simpleng hapunan kapag weekend. Ngunit sa likod ng bawat magandang panaginip, may isang bagyo na tahimik na nagbabadya sa abot tanaw. Isang hapon, habang abala si Kara sa kusina kasama si Austin para mag-bake ng chocolate chip cookies na paborito ng bata, nagtatrabaho si Jay sa kanyang pribadong opisina sa mansyon. Doon ay narinig niya ang banayad na katok ni Aling Marta. Sir Jace, may dumating pong sulat para sa inyo. Galing daw po sa opisina na nag-imbestiga noon sa pamilyang Sandoval. Sabi ng matanda
sabay abot ng isang makapal na puting envelope na may selyong strictly confidential. Napakunotang noon ni Jace. Matagal niya nang ipinatigil ang investigasyon kay Kara dahil buo na ang kanyang tiwala dito. Ngunit naalala niya na bago pa man magkaayos sila ni Kara, nagbayad siya ng malaking halaga sa isang pribadong investigator upang hukayin ang bawat sulok ng nakaraan ng pamilya. Upang masiguro na walang anumang nakatagong detalye tungkol sa pumanaw na si Isabela. Kinuha ni Jace ang envelope at sinaradong pinto ng opisina. Umupo siya sa kanyang swivel chair at dahan-dahang binuksan ng selyo. Ano pa bang kailangan kong malaman tungkol kay Isabela? Bulong niya sa sarili habang binubuklat ang mga papel sa loob. Ngunit habang binabasa ni Jace ang mga unang linya ng report, unti-unting nawalang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang hininga ay biglang pumurol at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang papel na hawak niya ay nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay habang ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang buong pagkatao. This is impossible, bulong ni Jace. Ang kanyang boses ay naging isang impit na singhap sa loob ng malamig at tahimik na silid. Ang katotohanang nakasulat sa ulat ay mas matindi pa sa anumang hinala o takot na dumaan sa kanyang isipan. Ang bawat linya sa dokumentong hawak ni Jace ay tila isang matalim na piraso ng bubog na direktang pumapenetrate sa kanyang utak. Ninigas ang kanyang buong katawan at ang tanging maririnig sa loob ng malawak na opisina ay ang mabilis at mababaw na paghinga ng bilyonaryo. Sa loob ng envelope ay may lumang kopya ng medical record mula sa isang maliit, liblib na klinika sa probinsya, kasabay na sertipiko ng kapanganakan ni Austin at ang detalyadong timeline ng pamilyang Sandoval. 7 taon na ang nakakalipas. Isabela Sandoval, basa ni Jay sa sulat ng pribadong investigator, ay napatunayang baog dahil sa malubhang sakit sa kanyang matris na nagsimula pa nung siya ay 18 years old. Hindi siya kailanman nagdalang tao at hindi niya biological na ina ni Austin Vardonal. Umagsak ang panga ni Jace. Kung hindi si Isabela ang nagsilang kay Austin, paanong tumugma ang DNA ng bata sa pamilyang Sandoval? Paanong si Isabela ang nagabot ng sanggol sa kanya 7 years ago? Dahan-dahan niyang nilipat ang pahinan ng report at doon tumambad sa kanya ang katotohanan na tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. 7 taon ang nakakalipas matapos pumanaw ang unang asawa ni Jay sa isang trahedya na lunod ng milyonarya sa alak at depression. Isang gabi sa isang madilim at eksklusibong bar sa Maynila, may nakasama siyang isang estrangherang babae. Isang gabi ng pagkalunod sa sakit at pagnanasang hindi niya kailanman malilimutan. Ngunit hindi niya rin matandaan ang mukha ng babae dahil sa dilim at labis na kalasingan. Ang babaeng yun ay si Kara Sandoval. Ayon sa ulat, si Kara ay bagong dating sa Maynila noon. Desperadong naghahanap ng panusto sa may sakit nilang kapatid na si Isabela. Sa gabing yun ng kahinaan, nagtagpong landas nila ni Jace. Nang malamang buntis si Kara, natakot siya. Ngunit mas matindi ang takot ng kanyang ate na si Isabela na mamatay na walang kasiguraduhan ng buhay ng bata, lalo pat malubhana ang sakit nito noon. Dahil alam ni Isabela na ang bilyonaryong ama ng bata, nakipagkasunduan siya kay Kara. Si Isabela nagpakita kay Jace. Bitbit ang sanggol na si Austin at nagpanggap na siya ang nakasama ng bilyonaryo sa bar para makuha ang sustento at proteksyon para sa bata. Dahil sa matinding postpartum depression at kawalan ng kakayahan na buhayin ng anak pinili ni Kara na pumayag at ibaon sa limot ang gabing yon. Nang hindi nalalaman ng makapangyarihang bilyonaryo na si Jace Vardonal ang lalaking nakasama niya sa dilim. Si Kara ang tunay, biological at nag-iisang ina ni Austin. Napahawak si Jace sa kanyang ulo habang ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang babaeng binalak niyang pakasalan, ang babaeng hinamak niya at tinawag na yaya ay ang mismong babaeng nagbigay sa kanya ng pinakamalaking regalo sa buhay niya, ang kanyang anak. Sa labas ng opisina, narinig ni Jace ang masayang tawanan ni Kara at Austin mula sa kusina na tila ba isang masakit na paalala ng 6 na taong pangungulila ng isang ina sa kanyang sariling anak nang dahil sa mga lihim ng nakaraan. Bumagsak ang mga papeles mula sa nanginginig na kamay ni Jace. Nagkalat sa makintab na sahig ng kanyang opisina tulad ng mga piraso ng kanyang naguhong mundo.
Nalamig ang kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila hampasan ng buhalang alon na sumasagasa sa kanyang dibdib. Ang babaeng yakap-yakap niya gabi-gabi. Ang babaeng tinawag niyang magagamit at ang babaeng halos itaboy niya palabas ng kanyang buhay ay ang mismong babaeng nagdala kay Austin sa kanyang sinapupunan. Ang tunay na ina ng kanyang anak. Kara, pusal ni Jace. Ang kanyang boses ay tila hangin na halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Bawat akbang patungo sa pinto ng opisina ay tila ba paglakad sa ibabaw na nagbabagang uling. Nang pihitin niya ang doorknob at lumabas sa pasilyo, sinalubong siya ng amoy na bagong bake na chocolate chip cookies at ang napakatamis, napakalinis na tawanan ni Kara at Austin na nagmumula sa kusina. Napatigil si Jay sa may hamba ng pinto ng kusina. Doon nakita niya si Kara, may konting harina sa kanyang pisngi habang nakasuot ng apron. Masaya nitong pinupunasan ng ilong ni Austin na nalagyan din ng harina habang ang bata ay humahalakak. Ang mag-ina, magkamukha sila kapag ngumingiti. Paano niyang hindi napansin ang mga mata ni Austin na tila ba iginuhit mula sa mga mata ni Kara? Paano naging ganon kaimbudo ang kanyang puso para hindi makita ang natural na koneksyon ng dalawa sa unang araw pa lamang? "O Jace, gising ka na pala," masayang sabi ni Kara nang mapansin ang presensya ng bilyonaryo. Agad na sumilay ang paboritong ngiti ni Kara na laging nagpapagaan sa kanyang gabi. "Saktong gising mo, tikman mo tong gawa ng anak mo oh." Napatigil si Kara sa pagsasalita nang makitang mukha ni Jace. Wala na ang kulay sa mukha ng bilyonaryo. Ang mga mata nito ay namumula, basang-basa na mga luha at punong-puno ng matinding hapis at panginginig. Bago pa man makapagtanong si Kara, humakbang si Jace ng mabilis at marahas na hinilang dalaga sa isang napakahigpit na yakap. Niyakap niya ito na tila ba doon nakasalalay ang kanyang huling hininga. Naramdaman ni Kara ang marahas na pag-igip ng dibdib ni Jace at ang panginginig ng buong katawan nito habang sinusubsob ang mukha sa kanyang leeg. Binabasa ang kanyang balikat ng maiinit na luha. "Jace, anong problema? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa negosyo?" Nag-aalalang tanong ni Kara, pilit na inaangat ang kanyang mga kamay para yakapin din ng lalaki. "I'm sorry. I'm so sorry, Kara." Hikbi ni Jace. Ang kanyang boses ay basag na basag, punong-puno ng pagsisisi na tila sumasabog sa kanyang lalamunan. "Dahil sa akin, dahil sa katangahan ko, nawali sa iyong anak mo ng 6 na taon. Pinagkaitan kita ng karapatan na maging ina sa sarili mong dugo at laman." Kumunot ang noo ni Kara. Unti-unting binalot ng kakaibang kaba ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niya na itinulak si Jace para makitang mukha nito. "Jace, anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba?" "Si Austin, pamangkin ko siya. Anak siya ni Ate Bella." "Hindi, Kara." Maras na hinawakan ni Jace ang magkabilang balikat ni Kara. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng dalaga. "Si Isabella ay baog. Hindi siya kailanman nagkaanak. Ang medical records na ito, ang investigasyong ito ang nagpapatunay ng lahat." Ipinakita ni Jace sa mga papel na dinala niya mula sa opisina. 7 taon nang nakalipas sa madilim na bar na yon. Ikaw ang kasama ko, Kara. Ikaw ang nagdalang tao. Ikaw ang nagsilang kay Austin bago ka nila pinaniwalang si Isabella na mas mabuti siya ang magdala sa bata sa akin para mailigtas kayo sa kahirapan. Patuloy ni Jace, lumuluhod sa harap ni Kara habang mahigpit na hawak ang kamay nito. "Kara, si Austin hindi mo siya pamangkin. Siya ang anak natin. Ikaw ang tunay niyang ina." Parang gumuho ang kisame ng kusina sa ibabaw ni Kara. Nalaki ang kanyang mga mata habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang umikot. Ang mga papel na hawak ni Jace ay dahan-dahang pumasok sa kanyang sistema. At sa isang iglap, ang mga alaala na nakaraan na pilit niyang ibinaon sa limot dahil sa matinding trauma, postpartum, depression at kahirapan ay tila mga ligaw na bala na bumalik sa kanyang utak. Ang gabi ng kawalan sa Maynila, ang kanyang pagbubuntis sa dilim, ang iyak ng isang sanggol na kinuha sa kanya ng kanyang ate para sa mas magandang buhay, at ang pangakong hinding-hindi niya na muling hahanapin ang batang yun upang hindi magulo ang kinabukasan nito.
Anak ko, bulong ni Kara. Ang kanyang boses ay naging isang impit na sigaw habang dahan-dahan na lumilingon kay Austin na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng hapag. Hawak ang tray ng cookies habang nagtatakang nakatitig sa kanilang dalawa. Ang katahimikan na mayani sa kusina ay tila bang huling segundong natitira bago sumabog ang isang dambuhalang bagyo. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabibigat na paghinga ni Jace at ang mahinang pagpatak ng mga luha ni Kara sa malamig na marmol ng sahig. Mama Kara? Daddy? Bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba? Ang inosente at nag-aalalang tinig ni Austin nang bumasag sa matinding tensyon. Hawak pa rin ng bata ang tray ng bagong bake na cookies at ang kanyang maliit na paa ay dahan-dahang humakbang malapit sa kanyang dalawang magulang na kapwa nakaluhod sa sahig. Dahan-dahang ibinaling ni Kara ang kanyang tingin sa bata. Sa pagkakataon na ito, hindi na yaya o tita ang nakatingin kay Austin. Ito na ang nag-iisang babae na nagluwal sa kanya sa mundong ito. Ang bawat kurba ng mukha ng bata, ang kislap ng mga mata nito kapag nagtataka at ang maliit na nunal sa gilid ng tenga nito. Lahat ng yun ay tila mga piraso ng puzzle na 7 taon niyang hinanap sa kanyang mga panaginip. At ngayon ay sa wakas ay nabuo na. Austin, pusa ni Kara, ang kanyang boses ay tila pinipiga sa matinding sakit, pangungulila at walang kapantay na galak. Nanginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inaabot ang mga pisngi ng bata. Binitawan ni Austin ang tray sa gilid ng mesa at tinayaan ang sarili na hawakan ng dalaga. Ang init ng balat ng kanyang anak ay tila dumaloy sa bawat ugat ni Kara. Pinapawi ang 6 na taon ng malamig na gabi at pangungulila. May sasabihin si Mama sa'yo, baby. Patuloy ni Kara habang ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, bumabasa sa maliit na daliri ni Austin. Hindi lang ako basta yaya, Kara, at hindi lang ako basta tita. Ako ang tunay mong mama. Ako ang nanganak sa iyo, anak. Tumingin si Austin kay Jace at tila naghahanap ng kasagutan mula sa kanyang ama. Tumango si Jace. Hinawakan ng balikat ng bata habang ang sarili niyang mga luha ay patuloy ding umaagos. She's right, Austin. Basag ang boses na sabi ni Jace. Siya ang mami mo. Ang mami na matagal nating hinanap. Ang mami na nagbigay sa'yo ng buhay at ang tanging babae na hindi tayo iiwan ulit. Nalaki ang mga mata ng 6 na taong gulang na bata. Sa kanyang murang isipan, mabilis na nagrehistrong katotohanan. Ngunit imbis na matakot o maguluhan, isang dambuhalang ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Isang ngiti na tila nagbigay ng pinakamaliwanag na liwanag sa buong mansyon ng mga Vardonal. I knew it! Masayang sigaw ni Austin sabay hagi sa sarili sa mga bisig ni Kara. Sabi ko na nga ba, ikaw ang tunay kong mommy, kaya pala love na love kita mula pa nung unang araw. Niyakap ng napakahigpit ni Kara ang kanyang anak. Isinubsob ang mukha sa leeg nito habang humahagulhol ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan, ang bawat pang-aapi na dinanas niya bilang yaya at ang lahat ng sakripisyo ng kanyang pamilya ay tuluyan ng natunaw sa init ng yakap ng kanyang sariling dugo at laman. Mabilis na gumapang si Jace palapit sa kanila at binalot ang mag-ina sa kanyang malalaking bisig. Doon, sa sahig ng marangyang kusina, ang bilyonaryong kailanman hindi natutong magpakita ng kahinaan ay tuluyang sumuko sa pag-ibig at kapatawaran. I will spend the rest of my life making it up to both of you, Kara. I swear. Bulong ni Jay sa gitna ng kanilang yakap. Mula sa araw na yon, ang mansyon ng mga Vardonal ay hindi na kailanman naging malamig na kaharian. Ang The Jerk Billionaire ay natagpuan ng kanyang katapat sa pagkatao ng isang matatag na ina. Ang spoiled child ay natuto ng tunay na respeto dahil sa pagmamahal ng kanyang tunay na magulang. At si Kara, ang simpleng yaya na pumasok sa apoy ng kahirapan, ay sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Isang tahanan na binuo ng katotohanan, pagtanggap at walang katapusang pag-ibig. Daddy! Bilisan mo naman! Baka iwanan tayo sa altar ni Mommy! Isang malakas sa tawa ang pinakawala ni Jace Vardonal habang inaayos ang huling botones ng kanyang puting tuxedo sa harap ng salamin. Paglingon niya, nakatayo doon ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Austin.
Gwapo at formal na formal ang bata sa kanyang suot na charcoal gray suit na terno sa kanyang kulay na necktie ni Jace. Austin, hindi tayo iiwan ng mommy mo at lalong hindi ko hayaan na mangyayari yun. Nakangiting sagot ni Jace habang gulo ng buhok ng anak na mabilis namang inayos ng bata habang nakasimangot. Isang ugaling nakuha nito sa kanyang daddy. Of course! Sabi ko sa mga classmate ko, ako pinakagwapong best man ngayon dahil ikakasal ng pinakamagandang mommy sa buong mundo. Mayabang ngunit nakakatuwang sagot ng bata. Binuhat ni JC Austin at mahigpit na niyakap. Napatingin siya sa labas ng bintana ng piribadong silid sa isang marangyang garden resort sa Tagaytay. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang paligid ay napupuno ng mga puting rosas at mga palamuting kristal. Matapos ang lahat ng bagyo, ang matinding sakit ng nakaraan at ang mga lihim na muntik ng sumira sa kanila. Nandito na sila sa pinakahihintay na araw. Nang tumunog ang marahang tugtog ng violin, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng hardin. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa mga bisita habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa dulo ng pasilyo. Doon ay nakatayo si Kara. Napakaganda niya. Suot niyang isang simpleng off-shoulder white lace gown na perpektong humuhubog sa kanyang katawan. Walang masyadong kolorete sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang natural na ganda at ang nagniningning na kaligayahan sa kanyang mga mata ay sapat na para magmukha siyang isang tunay na reyna. Sa kanyang tabi ay ang kanyang bunsong kapatid na ngayon ay malusog na masayang umaalalay sa kanya sa paglalakad. Sa paanan ng altar, naramdaman ni Jace ang panunubig ng kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, naging malamig at walang direksyon ang buhay niya. Ngunit ang babaeng naglalakad ngayon patungo sa kanya ang nagturo kung paano muling mabuhay. Nang makalapit si Kara, dahan-dahang kinuha ni Jace ang kamay nito, tinagkan yun ng napakarahan. You are breathtakingly beautiful, my queen. Bulong ni Jace, basag ang boses dahil sa matinding emosyon. At ikaw naman, ang pinakagwapong jerk na nakilala ko. Nakangiting bulong na pabalik ni Kara, may kasamang luha ng galak sa kanyang mga pisngi. Naging sagrado at puno ng emosyon ng pagpapalitan nila ng panunumpa. Nang dumating ang oras ng pagsusuot ng singsing, hinawakan ni Jace ang nanginginig na kamay ni Kara. Kara, pumasok ka sa buhay ko bilang isang yaya na dumaan sa aking galit at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng aking kadiliman, ikaw ang naging liwanag. Salamat sa pagmamahal mo sa anak natin at salamat sa pagbabalik sa akin ng kahulugan ng isang tahanan. I promise to love you, protect you and cherish you through every storm and sunshine. Ito ang singsing na patunay na ikaw, si Austin at ang ating pamilya, ang aking pinakamalaking kayamanan. Umiiyak na sumagot si Kara. Jace, hindi ko inakala nang pagpasok ko sa mansyon mo ay ang maghahatid sa akin sa aking tunay na pamilya. Salamat sa pagtanggap sa akin, sa pagtatanggol sa akin at sa pagiging isang mabuting ama kay Austin. Kahit na napakasungit mo noon, hindi ko ipagpapalit ang bawat sandali na kasama ka. Ikaw ang aking habang buhay. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Saad ng pari. Niyuko ni Jason kanyang ulo at nilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Kara. Isang banayad, matamis at matagal na halik na sumisimbolo sa kanilang bagong simula. Sa ibaba nila, marahas na pumapalakpak si Austin, kasabay ng malalakas na hiyawan ng mga kasambahay na pinamumunuan ni Aling Marta. Makalipas ang isang taon. Isang malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa loob ng pribadong silid ng isang prestiyosong ospital sa Manila. Mabilis na pumasok si Jace, bitbit si Austin sa kanyang bisig. Pagpasok nila, nakita nila si Kara na nakasandal sa malalambot na unan ng hospital bed. May pagod ngunit napakasayang ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang mga bisig ay nakabalot sa asul na kumot ang isang napakaliit, maputi at malusog na sanggol na lalaki. Mommy, is that my baby brother? Excited at pabulong na tanong ni Austin habang nagpupumilit na bumaba sa bisig ng kanyang daddy. Yes, baby. Halika dito. Tignan mo yung kapatid mo, oh. Malambing na tawag ni Kara.
Lumapit si Jace at tinalikan si Kara sa noo bago umupo sa gilid ng higaan. Sabay-sabay nilang pinagmasdan ang bagong silang na sanggol. Ang bata ay may makakapal na pilik mata tulad ni Kara at ang matangos na ilong tulad ni Jace. Ano pong pangalan niya, Daddy? Tanong ni Austin habang maingat na hinahawakan ng napakalit na daliri ng kanyang baby brother. His name is Ashton Vardonal. Nakangiting sagot ni Jace. Sabay tingin kay Kara na tumango bilang pagsang-ayon. Ang muting prinsipe na kukumpleto sa ating pamilya. Hi Ashton! Akong Kuya Austin mo. Huwag kang maglala. Tuturuan kitang mag-play ng games at kapag may nang-away sa'yo, isusumbong natin kay Daddy. Seryosong bulong ng bata sa kanyang kapatid na nagpatawa kina Jace at Kara. Niyakap ni Jace si Kara at si Austin habang hawak ang bagong silang na si Ashton. Sa pagkakataon ngayon, alam ni Jace na wala na siyang mahihiling pa. Ang dating bilyonaryo na walang puso ay meron na ngayong dalawang magigiting na anak at isang mapagmahal na asawa na nagturo sa kanya na ang pinakamalaking kayamanan sa mundo ay hindi nabibili ng pera kung hindi matatagpuan sa piling ng pamilyang binuo ng pagmamahal at katotohanan. At doon nagsimula ang kanilang masayang habang buhay. At doon po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pagpapatawad ng pamilyang Vardonal. Nakakakilig, nakakaiyak at talagang nakakaantig ng puso, hindi ba? Alam niyo mga kapwa ko taga-subaybay, kung may isang mahalagang aral na iniwan sa atin ng kwento ni Jace, Kara at Austin, ito ay ang katotohanan na ang totoong kayamanan na hindi kailanman nasusukat sa kapal ng pitaka o sa dami ng ari-arian. Si Jace, bilyonaryo nga, pero bago dumating si Kara, bilyonaryo din ang lungkot at dilim sa kanyang buhay. Ang pera, kayang bumili ng mamahaling laruan, pero hindi nito kayang bilihin ang init ng isang totoong yakap at kapayapaan ng isang buong pamilya. Kaya para sa bawat isa sa atin, huwag nating kalimutang pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa atin ng tapat. Dahil kapag sila ang nawala, walang sapat na yaman sa mundo ang makakapagpabalik sa kanila. Nais ko pong magpasalamat ng lubos-lubos sa inyong walang sawang pagsuporta, pag-like, pag-share at pag-comment sa bawat kabanata ng ating inihahandog. Kayo po ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin para magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Sana po ay patuloy nyo kaming samahan sa mga susunod pa nating mga kwento ng pag-ibig dito lang sa Summer Chance TV. Muli ako pong inyong tagapagsalaysay, si Miss Maria, na nag-iiwan sa inyo ng paalala. Magmahalan po tayo at magkita-kita tayo ulit sa susunod na kwento. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.